Okay! Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook. Welcome back again to my channel. Ito part 2 nung kay Sir Ed Kaluwag sa San Fernando, Pampanga. Tutuloy natin. Hulto edition, sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, taas sa admiration. Nandun Ok pa, okey pa nandun kayo? pa ako. Nandun kayo? Tapos naalala ko nun, nagsabay-sabay yung mga kliyente, so kailangan kong bumili ng bagong laptop. Kaso siyempre nagtitipid nga ako sa lamesa dahil mahaba na yung lamesa ko dun So, sa kinuha bahay. niyo siya? So nasa bodega yon, kinuha ko ngayon Ginamit siya. niyo ngayon sa Ginamit negosyo ko niyo? from there, oo. Ginamit niyo, so Oo, so yun, mula nun, parang, that's it. So yun na yung reason. Kasi ang hanap buhay niyo ito di ba oo, ma'am? sir. Tapos ito mismo, yung mga ganyan, ipinatong niyo sa kanya. So ayun na mismo. And usually talagang magdamag Di ba, ma'am? 24/7. Sa dami-dami ng lamesa dito, ma'am. Energy. Sa dami-dami ng lamesa, bakit yun ang na-pinpoint natin na nagamit naman ninyo exactly sa negosyo ninyo? Actually, dito talaga yan kaso sabi ko, baka maraming tao mamaya. Ipapasok ko muna siya dito sa So, loob. continuously, ibig sabihin, continuously, Yes, sir. ginagamit nyo siya. Opo. So, yun yung isang... Pinasok ko lang kanina, sir, kasi That's it. dahil sobrang haba na, sabi ko, sobrang haba, nakaharang siya. Papasok ko, lalabas ko ulit mamaya. So, continuously, ma'am, Ayun ibig pala sabihin, yun. siya yun. Kasi, ayan, mismo, na-absorb na nung ginagawa ninyo, ang trabaho nyo. Totoo yun. Tapos minsan, sir, napapansin ko, madalas ako nade-depress na, dati hindi man pero yung mga ngayon, siguro sobrang dami ng energy nakuha niya. Yun, ma'am, yung depression, Naapektuhan yung pagiging yung- depressed ninyo, Minsan, parang pinipid wala pa rin sa kanya yun. Oo. Naiipon pa rin sa Na kanya. Na-absorb pa rin niya yun. So, yun, magpa-power up pa rin sa kanya. So, mag-a-add up na mag-a-add up. So, alam niyo, ma'am, ang sagot niyan. Actually, hindi... Baka mamaya sabihin naman ng iba, ay, masama yun, wala mo na ang yan. Alin ba ang mas masama? Yung alisin siya dito, o yung continuously bumagsak kayo? Oo. Diba? Opo. So, sa akin naman, kung sasabihin ng iba, pamigay nyo na lang, huwag nyo itapon. Pamigay mo, ganun din ang magiging epekto sa iba. Knowing na meron. Alam mo nang Alam mo nang meron pamimigay. Kaya nga eh. hindi ka nakatulong. Oo nga. Totoo po. Diba? Ayun, Ate Lori. Di ba, Ate Lori, may mga bagay binibigay ko sa... So, yan po. Ganun lang po kasimple yung mapapansin ninyo, ganun kasimple lang, isang simpleng bagay lang ay enough na para pabagsakin ang isang tao sa kanyang negosyo o hanap buhay dahil lang negative po yung bagay na yon. So may mga bagay po pwede tayong gawin, pwede naman natin itong i-cleanse. Pero sa case ni ma'am, hindi ko na po i-allowed na i-cleanse pa kasi continuously nagamit na niya yan at naging masama na yung epekto. At this point, siguro si ma'am magde-decide whether itatapon niya, ipamimigay, or susunugin. So, decision na po ni ma'am yun. So, Ano yung gagawin ng babae dyan? mahalaga po na ilabas na siya dito sa bahay. Hello, ako po si Marivic Perdido and nakatira po kami dito sa San Fernando, Pampanga. So, isa po akong digital freelancer na humahawak ng mga social media account, ganyan. And nag-work from home ako. So, there's this point na napansin ko parang yung kabuhayan namin, parang pababa siya. And parang in-associate ko siya dito sa bahay kasi dati nakatira kami sa magulang ko. Tapos na-acquire namin tong bahay. Though itong bahay parang may nauna sa amin na titira sana pero hindi natuloy kasi nagkasakit yung asawa nung may-ari. So hindi sila nakapag-successfully move sa bahay. So in-offer sa akin, dito kami tumira. Napansin ko parang pababa yung pamumuhay namin. Yung dating maraming kliyente, biglang nagkawalaan isa-isa. Until this year, feeling ko noon parang nagkataon lang kasi pandemic. So mahirap nga naman yung buhay, lahat nahihirapan. So
obvious na baka yung mga kliyente nahihirapan din. Kaya, yun, nag-aalisan sila. Pero, napansin ko na parang may kakaibang energy na nagko-control sa pamumuhay namin. Kasi, this year lang, tuwing may papasok na bagong kliyente, as in, wala mang 1 week, bigla na lang silang hindi magpaparamdam, ganyan. So, until last week, nung nag-reach out ako kay Sir MJ na nag-onboarding na ako sa kliyente ko, tapos bigla-bigla out of nowhere, magba-back out sila. So, sabi ko, Sir, tulungan niyo ako. Doon ako na kailangan ko ng tulong na Minamalas, parang ganun. like si Sir Ed na parang ma-house cleansing sana yung bahay. Tapos na-surprise ako na hindi pala yung bahay ang may problema. All along, kasama ko yung isang bagay na yun na nagpapalala sa sitwasyon namin, sa pamumuhay namin. So yun, na-detect nga ni Sir Ed na yung maliit na table, come to think of it, nung magpa-flashback ako, naalala ko noong 2020, nasa bodega lang yun eh. Galing yun sa Amerika. Dala ng tatay ko kasi yung tatay ko caregiver sa Amerika. So, nag-retire na siya, umuwi siya, and may mga dala-dala siyang mga gamit from dun sa Amerika. And isa yun doon. Pero yun, na-stuck dun sa bodega namin. Pero naalala ko, nung nag-start yung pandemic, since dumami yung kliyente ko before ng pandemic, nangailangan ako ng isang table pa para sa additional na pampatong sa laptop. So, kinuha ko yon sa bodega namin, doon sa bahay ng parents ko. Tapos, come to think of it, magmula noon, yung nag-start na biglang nagkawalaan yung mga kliyente, ganyan. Tapos yun nga, na-acquire namin. Since may ipon kami, na-acquire namin yung bahay. Kaso, yun nga, nung pumunta na kami dito, dun na yung sobrang, parang may external energy na talaga na parang nagpo-pull down sa amin para umangat, ganyan. So, yun, kaya tinawag ko yung tulong ni Sir Ed. Pumunta sila dito. Nung una, napapanood ko sa TV yung dalawang steel bar. Skeptical pa ako pag may gumagamit nun eh. Sinasabi ko na kinokontrol lang sa kamay. Kasi nga hawak-hawak, di ba? Pero Oo nga, kahit ako eh. kanina, nung ginamit ni Sir Ed, kitang-kita ko talaga sa mata ko na hindi pala pwedeng kontrolin yon kasi nakaganon lang talaga siya. And nung ginaganon ni Sir Ed, talagang nakatitig ako sa kamay niya kung gumagalaw ba yung mga daliri ni Sir Ed, ganyan. And hindi siya gumagalaw talaga. As in, nakafocus ako sa kamay ni Sir Ed at hindi talaga niya kinokontrol. And it's really amazing na yung parang may sarili talagang mind yung dalawang rod na pumapasok talaga siya dito sa bahay. Tapos nung pumunta kami dito sa sala, talagang kung nasaan yung table, doon tumuturo yung dalawang rod. Tapos yun na-detect nga ni Sir Ed, yun yung table na yun yung may problema. So sabi niya, una in-explain niya baka may mga bagay na parang pinasok sa bahay, pero madidetect natin yun. So ang una ko naisip, yung kinuha naming parang Korean table sa surplus. Sabi ko, Sir Ed, baka yung binili ng anak ko na Korean table sa surplus, galing kasi surplus yun. Pero nabigla ako, hindi yun. Ang na-detect niya, yung table mismo na kinuha ko sa bodega ng parents ko. So, come to think of it nga, from time na kinuha ko yon, doon na nag-start na isa-isang nag-aalisan yung kliyente, parang ang bigat ng pamumuhay, gano'n. So yun, sir, kaya malaking pasasalamat ko kay Sir Ed. Na-detect niya talaga yon. Tinanong niya sa akin kung pwede mong ipamigay, dispose. Siyempre, hindi ko naman kayang ipamigay, knowing Kaya nga eh, papamigay mo pa. na may ganun siyang effect
So, siguro i-dispose na lang namin, like itapon or sunugin. Kasi marami ng beses na sumagi sa isip ko na patulong na kaya ako sa mga katulad ni Sir Ed, gano'n. Tapos, nag-usap kami ng anak ko. Sabi ko, kanino tayo patutulong? Dapat yung legit. Sabi ko, baka naman kasi, alam mo yun, yung lolokohin lang tayo. Sabi ko, kasi nga, skeptical din ako. Tapos sabi niya, may na ano ako, yung page ni Sir Ed, subukan mo ma, sabi niya. So yun, nag-contact nga ako. So, nung una, medyo ano pa ako na, matutulungan kaya nila ako. Kaso nga, yung last week nga, bigla na lang out of nowhere, yung kliyente talaga biglang nagbaligtad yung pag-iisip niya. As in, iniwanan niya ako, nasa onboarding process na kami. Doon ko talaga, ay, kailangan ko talaga si Sir Ed. Kaya sabi ko, Sir MG, tulungan mo ako. Wag na tayong magpa-delay. Kung meron kang available slot, ayoko nang parang mahintay na mawala lahat sa amin. Sabi ko, kasi pinaghirapan namin yung mga na-acquire namin. Kailangan niyo akong tulungan. So, dun talaga na kailangan ng external na tulong. So, yes, na-meet ni Sir Ed yung expectation ko. Talagang, dun palang sarad. Niwala na talaga ako na legit talaga. As in, nakatutok lang talaga ako sa kamay talaga ni Sir Ed kanina. And yung rod talaga, kung saan yung table, nandun siya. Linabas ni... Ayun, sabi sa inyo, legit talaga si Sir Ed eh. Kasi yung KMDS kasi ginagagulan talaga siya eh. Ate Lori yung table. So yung rod talagang sinundan niya sa labas yung table. Belly ba ko dito kay Sir Ed eh. So yeah. It was amazing actually. As in, alam mo yun, yung ganun pala, no? Yung feeling ko ngayon parang nabunutan na ako ng tinik na magaan na sa pakiramdam na knowing na na-solve na yung problem namin. Tsaka napakabait ni Sir Ed. Nakikita mo siya sa TV, ganyan. Kala ko parang suplado si Sir Ed. Suplado pala si Sir Ed eh. Kasi makikita mo siya sa TV, hindi siya masyadong kumikibo, diba, sa mga segment niya. Pero napaka down to earth ni Sir Ed. Hindi ko man talaga expect na pupunta talaga kayo dito, sir. Expect ko talaga na baka busy siya, magdadahilan si Sir MJ na madidelay kayo, ganyan. So, kahit last moment na, nung papunta kayo, darating talaga dito si Sir Ed. Sabi ko, hindi talaga kami makapaniwala. Tapos yung nanay ko, sobrang fan niya kay sa kanya si Sir Ed. Sabi niya, nagpasundo pa yung nanay ko sa akin para ma-meet niya si Sir Ed. Kaya yun, thank you talaga, Sir Ed. As in, kala ko namimili siya ng tao na pupuntahan niya, alam mo yun. Hindi namimili yan. Kahit sino kinakausap niyan. Kahit ako nung may may pinakita ako, tinignan niya yung video na Bola lang yan. Sabi ko, sir, baka naman yung mga kliyente yung mga big time. Wala ako, hindi ako big time. As in, tinatry ko lang mag-meet ng end, yung gano'n na housewife ako, tapos work from home. Gusto ko lang makatulong sa asawa ko, ganyan, kasi nasa ibang bansa siya, OFW. So, parang, di ba, yung kala ko hindi niyo ako papansinin, pero na-surprise talaga ako na pumunta talaga kayo dito. Kahit yung mga nung nagpasabi ako doon sa security guard, darating si Sir Ed yun, tsaka yung team niya. Si Sir Ed Kaluwag, darating dito. Nagulat din eh, no? Parang ganun yung hindi sila makapaniwala siguro dahil nakikita nila sa TV. Tapos bigla out of nowhere, yung napakasimpleng tao ka lang, miss. Parang hindi ka naman yung bahay mo, hindi naman kalakihan para puntahan ni Sir Ed. Parang ganun yung reaction ng security guard namin dun sa village. Pero yun, talagang thankful talaga ako. Thank you, sir. Salamat po. So, natapos na po na yung aking investigation dito sa bahay nila, ma'am. At bigyan ko po kayo ng step-by-step na procedure na ginawa ko. Una, mula po dun sa labas, dahil nung pumasok kami dito, bago ako mag-start, may naramdaman ako dito sa loob ng bahay.
Although hindi ko pa pinpointed kung nasa ang area, pero kailangan lumabas muna ako at mula doon sa labas, kailangan kong i-pinpoint na dito nga ba sa loob ng gagaling. Kasi posible din naman po na yung naramdaman ko ay nanggaling sa labas. So since gamit yung dowsing rod ko na lagi namang binabash sa akin kasi rod lang daw Ayun nga, lagi nga binabas siya. siya. Well, welcome naman po yung lahat ng gustong humiram nito at sumubok. Pwede ko naman pong ipasubok sa inyo. Okay, just like sa nakita po ni ma'am. Okay, una-una po, pagpasok ko dito, hinanap ko yung inikot ko tong sala hanggang sa may CR and kung makikita niyo po makikita Si Jessica lang naman kasi dahilan bakit babas to si Sir Ed eh. Legit to eh. niyo po na pointing din siya ng CR. Pero always po naman, ang CR is always negative yan. Partly negative ang CR. Kasi dito tayo naglalabas nung sama ng loob natin. Yung Oo, tama yan. Sama ng loob. Anong klase sama ng loob, Sir Ed? dumi. No? So that is negative. Hindi naman natin yan pwedeng i-cleanse araw-araw. Pero eventually, ang CR, naki-cleanse naman po yan. Kaya nga naglalagay tayo dyan ng mga scented candle is para to avoid yung negative energies na magstay. And then, after dun sa CR, lumabas po kami at yun na. 2 kwarto po yung nandito at sa 1 kwarto po ako na-attract o dinala. So, dun sa loob ng kwarto, may mga several things na nandoon. At kaya lang, kailangan kong sundin saan ako dadalhin ng rod. And eventually, dinala niya ako sa isang table na ganito lang kalaki yung size. At hindi naman siya mukhang antique, hindi naman siya luma kasi made up of plastic. Kaya lang, kapag po alam mo yung rules na tinatawag nating negative and positive energies at nararamdaman mo to, kailangan malaman din natin yung backstory ng table. So since doon po nag-cross yung aking rod sa simpleng table lang, so ang unang-unang kailangan kong malaman, ano bang kwento nitong table na to? Parang study table lang to. Pwede rin siyang table na kinakainan kapag ka nasa sala ka. So, very common yung table. So, wala pong kakaiba, hindi siya antique, hindi siya gawa ng mga kung ilang dekada nang lumipas. So, bago siya or almost millennial na yung itsura niya. Kaya lang, yung backstory po nito is that yung table na to ay galing sa other country at ginamit ng isang caregiver po yung nag-uwi. So definitely, ang mga nakasalamuhan ng table na to ay yung mga matatanda na o may edad na, possible may sakit. At doon po pumapasok yung negativity. So ang taong may sakit, always ang pakiramdam niyan down. Always ang pakiramdam mo, wala ka ng silbi. Lagi kang mainit ang ulo, laging negatibo yung Kaya nga eh. pakiramdam mo. At yun po yung na-absorb ng table na yun. Yung simpleng table, ang na-absorb niya always ay mga negative energies. At since nakarating dito yung table, and then gaya ng kwento ni ma'am, kinuha niya to mula sa bodega, and actually ako yung na-surprise kasi hindi ko naman alam na yung mismo palang table na pinpoint ko ay mismong table din na ginagamit niya dun sa kanyang hanap buhay. Pinagpapatungan niya pala Ang galing ni Sir Ed eh, no? ito ng laptop, which is ang number one na naapektuhan is yung kanyang trabaho. Nagkawala yung mga client. So kung pagdudugtungin natin yung kwento, makikita nyo na involved yung table somehow dun sa nangyayari kasi ginagamit siya. So ibig sabihin, every time na si ma'am ay ginagamit yung laptop na nakapatong dun sa table, itong table continuously emitting the negative energy. At since ang laptop po ay gumagamit ng kuryente, energy pa rin, static, so mai-emit yan, ma-absorb ni laptop at matatransmit doon sa client naman. So yung client naman magkakaroon ng negative thinking and eventually, boom,
negative yung nangyayari. So ganun po natin pinagdudugtong yung kwento. Hindi po natin na basta-basta lang hinanap ito tapos wala na. So dapat ma-explain po sa nanonood kung ano ang kahalagahan, ano ang importansya na malaman mo kung ano ang naging cause at ano naman yung effect. Okay? So para po sa lahat ng makakapanood nito, hindi po masamang bumili ng anumang bagay na second hand or antique. Kaya lang po, make sure na meron magbaback read kayo, kaya aalamin niyo yung backstory, yung story behind, saan ba ito nanggaling. Pwede rin na bago niyo ipasok sa loob ng bahay, i-cleanse niyo muna. Pwede niyo ipa-cleanse o i-cleanse niyo muna kung talagang very important para sa inyo yung bagay na binili ninyo. So kung talagang parang attracted kayo dun sa bagay at gusto niyo ma-acquire ito, bago nyo ilagay sa loob ng bahay ninyo, gawan muna ng pamamaraan, i-cleanse muna to. So, which is hindi nagawa ni ma'am. Dahil basta niya kinuha ng bodega, ginamit sa hanap buhay. So, yan po. So, para po sa may mga katanungan na ganito, may mga problema ang ganito, pwede nyo pong bisitahin yung aming page, Ed Kaluwag, and feel free na mag-leave ng comment at feel free na mag-message sa amin. Baka in a way, matulungan din namin kayo katulad ni ma'am. Okay, kakat ko na to. Thank you, Sir Ed. Sa lahat ng nagustuhan tong reaction video natin kay Sir Ed sa Pampanga Part 2, huwag niyong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. At marami pa tayo papanoorin. Diyan lang kayo. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga news sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan. Di ano reaction, multo edition. Sumigaw buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, rewind, para sa apparition. Big ano reaction. Big ano reaction. Multo edition. Slow-mo, zooming fan by frame vision. Pag may dumaan sa likod ng confirmation. Comment, giving nakita ko. Full conviction. Guys, pakinggan nyo to. Sabay kahit sa headset may boses na pabulong riot. Thermocam sa hallway, malamig na spot. Kung may nandyan, pakigalaw ng upuan shot. Lights flick, jump cut, sabay tawa pilit. Okay pa ako guys.